anyways, good morning guys. This is Davao Peace and Security Press Corps dito po sa The Royal Mandaya Hotel. And because of several events today, daghan ato mga security forces wala po because na sila yung mga commitment po sa kanilang mga opisina. But anyways, joining today's press briefing dito po sa The Royal Mandaya Hotel, of course, ang ato ang guwapa nga admin officer sa City Tourism Office, Ma'am Charlotte Parba. Good morning, ma'am. Hi, Ma'am Cha. Hello, good morning. Mabuhay magayaw kaninyong tanan. Maraming salamat sa inyong unwavering support and for your consistent invitation every time we have our event. In this manner, we could get to promote whatever we are doing at the Davao City Tourism Operations Office. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, thank you so much, ma'am. Ano, wala man yung audio ako ang kuan. Ano? Lang ha, dali lang, ma'am. Ngano na, ano man ta, ma'am? Murag na husky voice man ta. Murag mo na ni ang kuan, ma'am, epekto sa perting salong sa ato ang mga pagpaningkamot for all our efforts for the Pasko Fiesta. Yeah, wow. Pasko Fiesta. Ang baba na ng boses, no? Very, very low na yung tone. Okay. Yes, ma'am. Today is, happy ka ma'am, no? Ito ang opening sa Pasko Fiesta celebration. Parang less than a week na lang, mag-open na ang Pasko Fiesta event, ma'am. Can you tell us the preparation right now ng CTO, ma'am? Yes, as a matter of fact, it's going to be tomorrow, Ma'am Ruth, no? So tomorrow, November 27, see you all at the Rizal Park. Tomorrow will be our official opening and launching of the Pasko Fiesta event 2025. So see you bukas. And this afternoon, our preparation is mainly the pag-andam sa ato ang Quezon Park where we have installed our 30-footer na Christmas tree. No? So meron tayong dry run na gagawin this afternoon. So if you could also get to witness that to set the tone for our official opening tomorrow. So feel free also to visit this afternoon or early evening para makita natin yung sakahayag, yung sakadanag kanindot ang ato ang hihimo na Christmas tree uban pa ng mga decors sa ato ang City Hall area because that's where we will be having our official opening. And at the same time, if you will get to go around the city streets, no, makikita na din ninyo na nagasugod na tao, na tayo mga namuntar na mga parol for this year's theme na Paskong Pilipino, Paskong Dabawenyo. So that's Paskong Pilipino, Paskong Dabawenyo. Yeah, very Pinoy theme, no, Christmas theme for the Pasko Fiesta. Because if you will recall, ang dami nating naging Pasko Fiesta theme that are highly influenced by Western na mga tema. So this time around, we will get to have a Christmas vibe that is highly Pinoy na influence. Okay, ma'am. So, can you elaborate kung ano yung mga events, no, na mag-langkob, syempre, sa the whole December? Yes po. If you will allow me to go through our calendar of activities for the Pasko Fiesta, it will again start, we have started already the Coro elimination round last November 21 at the SM Annex. So, eliminated na ang mga musalmot for the grand finals sa Coro sa Pasko. But tomorrow muna, we will be having the Tanag sa Davao o Pag-abli sa Pasko. That's going to be at 6 p.m. at the Rizal Park. And on November 28, the day after our opening, nanatay panayagan sa City Hall from the 28th of November to the 30th of November. That is, ang panayagan sa City Hall is like every weekend na ng Pasko celebration natin. So it will start on the 28th and the 30th, which is a weekend of the November month. And then, gikan sa bulan sa December 1 hanggang December 25, ato ang makita ang perya sa Pasko Fiesta. Dinha mismo sa may open ground ng Rizal Park, yung dating City Engineers Building, or what is now an open area for parking. So that's the space for our Pasko, or perya sa Pasko. That's for the kids, no, and the kids alike, no. Their parents can bring along their children to have free rides, free popcorns, free ice cream, so free entertainment as well para sa ato ang mga bata, mga chikiting. And on December 13, December 25, and December 28, aduna goodbye panaygon sa City Hall at sumala sa akong hilingon matag weekend na ay panaygon. Ang stage ni ini dinha mismo sa ato ang City Hall facade, dinha sa atong hagdanan mismo. So that is fronting the Quezon Park and right in front of the City Hall building. And on December 18, Slay the Stage or Paskong Pinoy Parade Musical Competition.
Ito yung program na gihanda po ng ating Human Resource Management Office para sa mga empleyado sa gobyerno, no, sa City Government of Davao. Tulad ng ginagawa natin na yearly raffling, no, na ating mga grand raffle for all our employees in the city government. Ganun din ang pagkakaroon ng maraming competition that will involve the different agencies under the LGU Davao. And then on December 6, para sa Pasko Grand Finals na. So those who have been eliminated during the November 21 competition, dito sila magsalmot, no, for their Grand Finals. And on December 7, pandadasig og parada sa Pasko. Magsugod kini alas 3 sa hapon, dinha ka na manukad sa May Rojas Avenue all the way to San Pedro Square. So this is our drum and lyre parade and our lighted float parade. And running diffused together para dili kayo ba makahatag og dako nga impact, no, sa epekto sa traffic nining adlaw. And if you will notice, a lot earlier ang giset nato nga date for the pandadasig og parada sa Pasko aron dili siya maabot dito sa height of the Christmas rush. Okay. So on December 12, Pasko sa Barangay Hall. Ito yung sinabi namin na comeback event because it's been years that we haven't been doing it. So this time, we're gonna be doing it again. Doon na tayo mga invitasyon sa atong 182 ka-barangays. Those who are interested to join in the Pasko sa Barangay Hall. The criteria is for them to decorate the facade of their barangay hall, the public areas, and naa sila'y specific na parol, no, intended na akma sa ating Paskong Pinoy theme na ayapil na to og judge puhon. And on December 16 to December 18, Pasko Fiesta Food Market and Bazaar. This is going to be at the Rizal Park. Again, this will be handled by the Human Resource and Management Office. And on December 16 to 24, ang atong traditional na ginahimo na Misa de Gallo o siyang kakaadlawon, no, na Novena Mass all the way hanggang December 25. So kani siya sa matag kaadlawon gikan December 16 to 24. Ug dili pud nato masinati ang pamainit sa Pasko. Dinha na mahitabo sa may Bolton Street, portion of Bolton Street hanggang sa may portion of San Pedro Street. So, matagpaadlaw na, may mapalit tira. As early as 1 a.m., magsugod na ang ato ang mga vendors sa pag-display sa ilang mga tinda. But the mass will start at 3 a.m. Okay. On December 15 to 20, kasadya sa Pasko o kalingawan sa distrito, mo ni among ginatawag na Christmas on Wheels, wherein we bring along entertainment and gifts sa matag duha ka barangay sa matag distrito. So for this year, we have identified sa District 1, we will be visiting Barangay 5A and Barangay 22C. So pupunta kami dyan. And on sa District 2 naman, Tibungko proper and Malabog, Taquibato area. So doon ang pupuntahan namin. And sa District 3, we will be going to Barangay Marilog and Barangay Los Amigos. So, ang mga bata, ato atong dalhon sa maong mga barangay na akong dimension because we'll also be giving mga regalo o mga dulaan sa ato ang mga kabatanunan. And on December 25, we would also like to invite you all, if you'll be celebrating your Christmas here in Davao City, please join us in attending the Mass at 3 p.m. sa San Pedro Cathedral. And on December 26 to 31, Pasko Fiesta Merry Mercado. This is our own version of Christmas market. This will be installed at the Tulip Drive Coastal Road area din sa May Times Beach Rotonda. I think this is better now because last year ginawa natin siya doon sa Coastal Road Esplanade wherein medyo mahirap puntahan, no, kasi walang public transport na access. So this time around sa May Times Beach Rotonda, naatay mga biyaheng pampubliko din ha, and I hope to invite all our Paisunan going to have fun and join us sa ating Merry Mercado because you will not just be seeing bazaars, there will also be a nightly entertainment, no, na you have ma-witness dito. So again, that's going to be on December 26 to 31. So that comprised our calendar of activities po sa ating Pasko Fiesta 2025. Okay, ma'am. So wala tayong Torotot Festival, like magsugal sa ato ang bagong tuig, ma'am? Yes, oo. Wala tayong year-end party na nag-propose karon. But our final day ng ating Pasko Fiesta Merry Mercado will highlight, no, sa lugong din ng taon. Kasi it's gonna be the last night of our Merry Mercado will be on
the 31st of December. So parang ano na din yun, but not as grand as the Torotot Festival. Although, you'll be seeing Torotot as part of our highlight icons ngayong Pasko Fiesta. Gagawin natin siyang isa sa mga major natin ng mga designs. Okay, thank you so much, Ma'am Cha. Wow, bonggang-bongga ang ato ang Pasko Fiesta celebration sa Davao City. Katong ano mang free popcorn, ice cream, everyday to. Yes, dyan po yan sa ating Rizal Park ground. This will be handled by the Office of the City Mayor. Sila ang magpadaga nila. Yes, libreng rice, libreng popcorn, libreng ice cream. Para sa mga bata. Ginagawa natin yan taon-taon. Sa mga bata na... As in, mga bata lang. Oo, sa perya sa Pasko. Mga bataon ko kuan. Pero kung ano taha, mag-expect ta og pila, mag-expect ta og pila kay syempre libre. So, naay mga taas na lines na ato ang ma-observe. Tapos katong mga regular popcorn vendors nato nga dili appeal sa ato ang dito sa may peryahan, nato siya bayad syempre. Iba yung bigay ng city government. Okay, thank you, ma'am. Pero i-recognize na nato itong mga kaubanan, no? Miss Maya ng Edge Davao, si RMN, no? DXDC, kalimut ko sa name, ha? Gretchel, oo. Si Miss Danica, ayan, Mieses, sa IFM. Okay, si Ruben, si Rayan, mga bago, Rayan, sa Bombo, ayan. Pakipikit si Rayan, Carlo. What do you think? Gapa daw. Carlo Dolier, ayan. Si Miss Regine, sa PTV, si Edwin, ayan. Si John, Calonia, o si Francis. Pagbulag sa mong duha, mag-develop yung mong duha ba? O si John, si Francis, sa Paradyo, ayan. Si Bien sa DXDC, ayan, si Joel sa RNG, Eric, si John Develos sa Tribune, si Tomas and Gandit, si Richie Nalagon, si Henry Palomata, Mike Pasco sa Radyo 5. At this point, I yield the floor for question, and ako na to si Bien. May butag, ma'am. Good morning, May butag sa Bien. kanama. Buhay og madayaw, kang Carlo Doler. May butag, no? Ma'am, pila na ka% nga ready ni good? Kanya kung di pa man ta ready, unsa pa mga gamay problema ato kung dili ta ready. Natay, sa 100%, pila na ka% ganyan. Ug kanang dili pa 100%, unsa pa mga rooms for improvement. Okay, as of now, I would say we are around 90 to 95% ready since we'll be having our launching tomorrow na. So, dapat ang wag ni paspasan this today para ready na kita 100% tomorrow. So, we are around 90 to 95%. Ang ato na lang ginatapos ko lang is we are polishing the design sa ato ang Quezon Park area. Ongoing po ang ato ang pagtaod ng mga parol sa mga areas na wala pa nato nabutangan. So, if you go around, taga-nataog na, natay nabutang na installer sa may Matina area. So, ongoing hanggang ngayong araw. And even after the launching, but our focus for tomorrow's event will be the preparation in Quezon Park and Rizal Park, where we will be having the official launching ng Pasko Fiesta. Sino ma'am, guest, ma'am? Is the acting vice will be joining? Yeah, we have invited them, but no confirmation as of yet. And yun, ang ato ang mga opisyalis sa city, the department heads, our councilors, and hopefully na-upload si VP. No, we have already sent our invitation, but we do not know as of yet if they will be coming. Okay, yun lang din. Miss Maya? Okay. Si Francis? Katapay lang nagkaroon sa last year na pag-guest. Kasi mga banners na makita sa dalan, sa mga poste. Sa karoon, wala tayo nakita sa partner sa katulong. The same number of banners ang atong giset for this year to be installed. Ongoing pa din po, kasama ng mga parol ang pag-install sa ato ang mga banners and tarpaulin. And wala dito na adto ang ato ang pag-reduce sa atong budget.
The budget for the Pasko Fiesta was a bit reduced for this year because we removed events that we have been doing last year na wala ngayon, but not the banners and tarpaulins. Definitely tomorrow, ang portion lang yata sa San Pedro Square because we'll be having a program there. When? Yeah, kanunay gid na atong acting city mayor, no, Sebastian Baste Duterte will be doing it this year. But we don't know, hindi natin ma-confirm kung siya ba gid ang naa, but whoever it will be, the next person in command will be doing it. But hopefully, he'll be there. Kasi, man na ang ato ang, ultimately, ang ato ang tradition na ang Christmas lighting ceremony is being lighted by the Chief Executive ng city. Okay, I could not articulate exactly kasi hindi ko talaga na-trace yung history niyan. Ang alam ko lang, ginawa natin yung Pasko Fiesta because to divert somehow the longing of the people for the firecrackers, di ba? So, when we had the firecracker ordinance, it was around 2006, I guess, or 2002. I'm not sure exactly. Pero years after that, we moved that ang Pasko Fiesta event. Maybe if it's in the early 2000s, siguro nasa mga 2005, 2006 ang ato ang first Pasko Fiesta event. Okay, karon ang nadugang sa among event is ang kaning Paskuhan sa Barangay Hall. No, they will expect that barangays will be really making the effort to decorate the facades. Kasi apil man sa ato ang contest. Usa sa nindot pod nga naa karon is that yung bang magandang ilaw, yung mga dekorasyon will not just be centered in the CBD, no, sa Central Business District na area, but also the barangays. Because of this contest, the barangay will make an effort to also really make their barangays presentable and ready and akma sa Pasko Fiesta theme kasi nagpadagan tag contest. So, hindi na nila kailangan lumayo sa barangay pa lang nila mismo na sila ma-experience na tema ng Pasko. The prizes, okay. The criteria, wala ko baon na criteria sa Barangay Hall, but the prizes, yes, I have. Are you asking specifically sa Barangay Hall na contest? Or for all the Pasko Fiesta event? Okay. For the Barangay Hall, okay. So, natay tatlo ka congressional districts ng Davao, di ba? So, sa tulo ka congressional district, we'll be selecting 3 winners. So, meaning na anay 9 ka winners na mosalmot sa atong grand finals. So, sa barangay or sa congressional district level, ang first prize ni Ana is 75,000. We'll have 3 winners. And then, second place is 50,000, 3 winners again. And third place, 30,000. For our overall city final prize, the first place will bring home 250,000, and the second place will bring home 150,000, and third place is 100,000. And then we'll be giving away consolation prizes amounting to 35,000 for each 6 group. Okay, Gretchen, question? Wala na ko na sinabi ang mga judges kasi this event is being handled by an event organizer. Although, ginaingnan man nila ahead, pero ang pinaka-crucial sa amin is the final rounds. We have to know the judges during the final rounds. As of yet, wala pa na ako nakuha ang mga pangalan sa judges. And then I guess they'll be setting na for their elimination round before the end of November. So I will get back to you on that. Miss Danica? Of course, we imbibe, di ba ang pangalan mismo sa atong event is Pasko Fiesta. That in itself, ang pangalan mismo sa event is parang
inviting na gyud og kanang nagahatag na siya og picture of a very Filipino Pasko scenes. Kaso lang, for the past Christmas, masyadong the name of the event is Fiesta, Pasko Fiesta Filipino, but then we got the theme that are highly westernized in concept. Since medyo ano siya, commercially mabenta, diba, somehow. Kahit tayong Pinoy would like to see snows, would like to see Santa Claus, things like that. But this time around, we'd like to bring you back to our very own Christmas spirit that is highly Pinoy. Mauna nga, this time po, ting akma gid siya sa pangalan sa atong event na Pasko Fiesta. Murag, this is the very first time that we have the Paskong Pinoy na theme. So, maningkamot ta na whatever our concept may be, dili nato kalimtan na the very essence of Christmas, diba, which is the birth of Christ, kanya, highly Catholic man po ang Pilipinas. So, isa na sa ato ang i-highlight sa ato ang mga celebration. And our icons, which is very symbolic for all Filipinos din, ang parol. So, isa na sa atong highlight. Isa din sa highlight natin ang Turotot, the Regalo, or the Aguinaldo. So, that's what you will be seeing as the major icons this Christmas, which is highly Pinoy din na tema, and the Turotot. Miss Maya? Participation ng mga private sector. So, kung sa Pilipinas, like ito man din natin, as part of the festival, pero nababatay mga participation ng private sector. Yung major accredited event, no, mga accredited event. Sa karon wala tay naging participation pa. But then, medyo na-late ta, ano, sa ato ang pag-prepare or pag-imbita sa ilaha. Pero kaning ato ang mga parol, we have enjoyed the support of the private sector to also, kung kinsa tong gusto, maghatag og parol, pieces of parol for the city. So, kana ang amo ang pinaka-small lang na invitation kanila. But in all our events, nandun naman sila, partner natin sila. As to sponsorship, yes, meron tayo because we have offered sa pagsugod sa period naman tayo mga bundle sponsorship. So kanunay naa sila, naatay. At least, no? Davao City Water District is also our partner, consistent partner, especially sa pag-decorate sa Bangkerohan Bridge. So if you will get to visit or mapadaan kayo sa Bangkerohan Bridge, ang nagpagwapo niya na or nagbutang sa decoration niya na karong Pasko matag Pasko is Davao City Water District. Sabay ba ang like Kana among gustong paningkamutan, ma'am, kasi ongoing pa po ang ilahang pag-installa. But definitely, in essence, dapat sabay lahat. Yes po. Okay, so other question, John? Miss Arigini, question? John, question? Okay, originally, naa siya sa among concept. No? Naa siya sa among concept. Pero, para ano lang din, all-inclusive magid ang gusto nato, always na atake, di ba? Baka meron tayong mga kaigsuunan na Muslim na mapagawi sa ating Rizal Park area or sa Quezon Park area na ato mga Christmas tree. I know that some of them would also like to have pictures taken, no, on the background of Christmas tree. So, instead of the lechon, ang gibutang nato puhon is kalabaw, which is also an iconic, no, na figure sa matag Pilipinos. So, be seeing that. Para tanan pwedeng mo bisita or wala tay kanang culturally sensitive tayo sa ato ang mga disenyo na ilalagay. So other question, John? Nagasugod na pagbutang, actually. Dili pagod nato siya mahuman exactly tomorrow. Because pagkatapos bukas, padayon pa sa mga areas na wala pa nato na-installan. Pero sa ngayon, ongoing yon, but our focus for now is the preparation talaga sa Quezon Park. But if you will go around, meron tayong mga banners na nakasabit sa ato ang mga kalsada. Kanang uban nga walay mga
parol, most especially, banners man ang atong itong butang din ha. Joel? Ang atuang gibutang sa some of our parts, ang gibutang nato ng mga decor dito is ang atuang mga kaya pang i-display na mga old Christmas decors. So naaman pa yung mga savings from the previous years, basta akma lang siya for the Pasko Fiesta theme. So naatay itong butang sa atong mga parts. Ug naatay gigamit sa ato ang SP building, no? Kung magbisita mo dito, natin gibutang na old Christmas decor. Kasi minsan, ang highlight na to kanina is the City Hall area. Isahay mabili na to ang SP. So, gibutangan na mo siya og mga decorations from the previous years that is still, akma for the Paskong Pinoy theme. Sa December 7, Banda dati. Yes, that is a good question. No, kasi siguro na sinati ini mo nga ang ato ang mga bandadasig na event is ginahimo nato sa kasagsagan na gid sa nana siya sa mga December 20. Last year we actually had the bandadasig December 15. So this time it is especially recommended to have the bandadasig a lot earlier to avoid talaga the height of the Christmas rush. Kasi kapag nanata sa middle part of December or nanata sa mga 20s na part sa December wherein marami na ang umuwi from the different mga balikbayan, no, coming from different countries, marami na tayong mga reunions, restaurants will be jam-packed by visitors, a lot of parties are already going, no, so ongoing. So, i-avoid na to dili ta mo sabay sa inana na rush, so we need to do it a lot earlier aron medyo manageable pa. Because if you will remember, dako kay siya naging impact sa traffic congestion last year because of all the rush, the Christmas sales going on. Lahat ng tao lumalabas na kapag inana na date sa December. So, this time, December 7, medyo kaya pang i-manage. Naghanag naga-party, naanay mga sales pero mas manageable pa na mga panahon. That's the reason why that we have set it a lot earlier in the part of December. It's practically the same, pero ang bandadasig o parada sa Pasko Manggod is unique siya sa lahat ng parada natin, no? Kasi ang tanan natong parades sa mga events that we mount in the city is often during the daytime. So, ang kaning parada sa Pasko is at night, no? So, lighted parade siya, unique siya. Kaabang-abang din siya. And for one thing, dili ka mo tanaw sa parade nga grabe ang kainit sa panahon. And you will get to see children performing, no, people performing na naay mga gwapo kay nga display of lights and the floats as well. For our bandadasig, we have 27 contingents for the elementary category, 18 naman for the open category. Para sa parada, which is the light and float, we have six official entries as of today. Thank you. I believe so. Pero wala mong point lista sa mga major events. Next time, baunin ko yung aming events team kasi meron silang listahan sa lahat ng mga accredited events natin. Or you may follow the Davao City Tourism official Facebook page or the Pasko Fiesta 2025 official Facebook page because we'll also be posting the official accredited event for this Pasko Fiesta season.
Okay, one good thing that we can really be proud of being Dabaweños is our very vigilant no, na characteristic na na-hone nato because of our culture of security yun na training. No? Expose kayo ang Dabaweño niya na di ba? Pag may makita, magsalita, tama ba yun? Okay. So, murag, naka-embed na gitnag maayo sa ato ang matag sistema. So, hindi masyadong mahirap talaga to maintain security and order pag abot sa mga major events that we have in the city. Yun nga lang, every time, we will need to remind no, all the Dabaweños and all our visitors what we are observing here in Davao City. And that is why every time, during yung preliminary part ng aming program, no, before sa national anthem, ginagawa natin yung culture of security na video no, for the awareness as well of the public. Tapos naatay mga advisories and awareness campaign that we posted also on social media for those who are not from Davao and who will visit Davao for this event, like colored tumblers, jackets, backpacks. So they have to be aware na yung mga bagay na yan ay prohibited sa ating mga public events. Okay, thank you, ma'am. Other question, ma'am, no, apart from the Pasko Fiesta celebration. Ma'am, unsa ba yung mga pursue nga mga programs, projects sa CTO, ma'am, para gid mapalambo no ang ato ang turismo sa Davao City, considering na bagsak talaga yung turismo, mga tourist arrivals sa Pilipinas, ma'am. Pero kung i-localize nato, yun sa mga efforts sa city. Okay, sa Davao City, based on our tourism data noon, hindi manggid pa nagbaba for this year. Na actually maganda pa yung ating tourist arrival na data. I just do not have the exact figure, but we are not going down. But to consistently maintain that and to even increase that, ang effort na ginagawa namin ngayon is tourism product development po. It is important to not just be good at mounting events, not just focus on mounting events because we have already stabilized that. I would like to believe na stabilize na tayo sa ating 4 major event na sa buong taon that happens every quarter ng bawat quarter ng taon. But the tourism product development is very important. We will soon be launching the official circuits that we have developed. So in Davao City, diba, sikat na yung ang vloggers kasi una gumagawa. It is important also to learn from them, no? Yung food crawl natin, no, na industry, dapat yung food industry sa Davao, atuapod na siyang ma-highlight sa ato ang mga tourists. We have a lot of unique food being prepared here in Davao na gusto natin ipahambog sa ato mga turista. So we will be launching the official Davao food crawl circuit. And then, naatay gihimo karon nga abundant harvest na circuit wherein lahat ng mga other than durian, syempre hindi lang tayo producer ng durian, but magaling din at maganda din ang production natin ng cacao, and we need to also highlight that. So the tourists will be experiencing a walk in the farm, parang ganyan, no? So Kakao-Lakaw, if you will, di ba, nata sa atong Davao City tour nag-launch last Dual Davao. So mas tarungon nato na siya karon, ibutang nato siya in a series. So you'll be visiting several farms producing cacao, producing durian. So ang tawag na mo ana is Abundant Harvest, the circuit. And then we will also be launching soon the Furusato circuit. Yun yung ating historical naman no na side during the pre-war na Davao, wherein maraming mga Japanese residing here in Davao, and as a matter of fact, marami pang mga landmarks na naiwan ang mga Japanese dito sa ating syudad. But we want to also highlight to our tourists, especially that we would like to promote connectivity travel to Japan na international flight. So isa na sa ato ang mga pinaghahandaan, what we can offer them if we do not have products being developed here. So, ang gagawin sa tour circuit na yan, you'll be visiting the Imen Japanese Museum. They will be visiting the old landmarks left by the Japanese here during the pre-war era. So, yan. And then, meron pa akong isang circuit. Parang nakalimot na ko sa isa. 4 ang ila-launch namin for this year. Abundant Harvest, the food crawl, and then the Furusato. So, meron pang isa.
But we will be inviting all of you for the official launching before the end of this year. Kasi gagawin na namin siyang, when you create kasi a circuit, you will offer it to the tour operators. The tour operators will now sell it to the tourists who are interested to visit Davao City. So, titingnan nila kung ano yung interest ng mga turista na yon, and they'll be offering those circuits to those tourists. So, in that sense, naatay maimbita na dili lang, when you say Davao, hindi lang siya limited to the idea na Malagos or Eden. Tapos pag umanlag bisita dito, kay mga ligo din silang dagat dito sa Samal. So, we need to somehow keep them here. I'm not saying that they will not go to Samal because there is also a good partnership, no, na gagawin natin with Samal and Davao Puhon. But there has to be like parang beneficial for both LGUs, no, in terms of the tourism industry. So ginaplano po namo nag-appeal. And also yung ating mga community-based tourism, we are also working on that. Kasi we have a lot to offer in Davao na natay mga mountainous area din natay mga waterfalls na pwede natin ipapanghambog. But we should also be careful in before we launch that, we need to have a thorough study and coordination sa mga involved na government agencies para sakto o plansyado ang ato ang himuon nga offering, safe good most especially sa ato ang mga turista. Sa food crawl, ma'am, anong Food crawl is designed siya na maglalakad ka and you will get to taste different pagkain. Designed siya nga kanang walking lang. Example, Densias, diba? Kayong mga tatak Davao, Densias, Kusina Davao, nakalimot ko sa isa. Wala, layo na kayo sa mga. Oo. Ang design is for you to be able to walk and get to taste different dishes na offered by restaurants na tatak Davao. Yun. Among target is na sa mga 6. 6. Yung kayang ilakad. I do not have the official list, pero we'll be doing it during our launching. Crawl, kung mura kag naglakaw. Oo. Kasi kung magiging siya, o mura kag nagkamang lalakad. Kasi kung sasakay ka na, that's gonna be a food tour. Food tour na siya. Lahi na po na siya nga offering. If it's a food tour, ito na yung nakay sakyanan, mga dumidilagyo ng lugar. Ang food crawl is kaya mo lang lakarin. Yes. wala labot diri si sana ma'am? Oo, kanang mga uniquely Davao. Naa siya San Pedro o naa siya portion sa dili gid ko siya malayo sa downtown ma'am. Naatay kanigan na ay Sati. Jacinto? Yes, apil na siya. Oo, apil na siya. So kanang dili kay layo. Wala na ng Paternos ma'am no? Paternos, wala na. Ang ato among ginatanaw ma'am is a matag restaurant na siya lain-lain na offering. Like Danshas will offer the Tokwat Baboy, di ba? And the Lugaw, the Kusina Davao will offer the Lomi. Tapos yung restaurant na marang Sate. So it's a different variety of dishes that you will get to experience during the food crawl. Actually, ang matag establishment, na sila set menu. So fixed ang ilahang pricing. Except only if you will order beyond what is being offered in the menu. Yung gusto mong iba na gusto mong tikman. Pero for the food crawl, meron siyang particular meal or menu na i-offer. Partnership na ma'am. Dili po, offering natin yan. Meaning, that will also empower those establishments na kasali sa ating food crawl. Offering na siya nato, product nato na nga, ihatag nato sa mga tour operators, sila ang magbaligya ni Ana. Yeah, that is something that we will look forward to. Kasi iba't iba man good ang kanang gusto sa turista. Some tourists will come here, I just want to try the balbakwa. Diba? Sikat kaya ang balbakwa sa Bangkeruhan, palagi pinifeature ng mga vloggers. So we need to have a tour package that will catch that. Will catch yung, yes.
Wala pa din naman tanan. Teaser pala ito ba? Yun po, Paskong Pilipino, Paskong Dapawenyo. Highly patriotic na tema. Yeah. Okay, some more questions, guys, before we end up? Okay, no more? Okay, since nag-iisa lang din si ma'am, no, napakyaw na po nato atong pangutana sa atong City Tourism Office, no? Malambuon, hapon ang atong turismo, ma'am, sa Davao City. Tama, ma'am? Yes, ma'am. Tabangan na to tanan. Question, ma'am ba? Nga nang wala og kita naka-offer o kanang durian, ay kanang libreng kaon sa durian, libreng kaon sa lahat ng mga chocolate made ng mga foods, ma'am. Ano man ba? Na parang tatak Davao pag durian Davao, durian Something that everybody will feast on, tulad ng ginagawa ng Kidapawan. Yeah, oo, No? ma'am. Sige lang, that's an idea that we might consider in the future abundant harvest season, like August. Naman tayo initially gibuhat atong nag-visit si BP sa Magsaysay Park, di ba? Pero that is a very exclusive na gathering. When we might consider having that, tingnan natin how we would execute it. We will see. Nakaya gani ni Tanoy Seedlings, ma'am? Ang city ba ka? Pero kana siya ng mga offering, ma-experience na nila ma'am during the Abundant Harvest Tour may mga offering ang matag farm. Yeah. Pero kanang ano dyan, ma'am, Davao City, Anong libre gid sa kalsada during the, parang it's the same as the Pantat Festival. Oo, That when you visit Mintal during the Pantat Festival, libreng kain ng Pantat. Yes. You will see how we can execute that. But we cannot guarantee kasi tingnan natin yung capacity din natin based on our budget, based on the availability of our produce. Sige po. Okay. So, Ma'am Cha, please invite na lang sa Tumada Warriors sa ato ang mga local tourists na rin, ma'am, for our Pasko Fiesta celebration. Yes po. Daghang salamat, Ma'am Ruth, for inviting me here para ma-promote namo ang Pasko Fiesta sa Davao 2025. So, inviting you all sa inyo pong lahat, please come and join us during the launching and official opening of the Pasko Fiesta 2025 tomorrow, November 27 at 6 p.m. at the Rizal Park. And all the events that we have in the Pasko Fiesta, all over December 1 hanggang December 31, please also join us and follow the official Facebook page of the Davao City Tourism Operations Office for more updates, and also the official Pasko Fiesta 2025 Facebook page. Daghang salamat. And tomorrow is the opening ng Pasko Fiesta celebration. At the same time, yung lighting, ma'am, na sa atong 30-foot Christmas tree na to. Yes, sa Quezon Park. Quezon Park. Yes, okay, sa Quezon Park. So, see you guys tomorrow para sa lighting sa ato ang Christmas tree sa Davao City ng bonggang-bongga. Thank you so much for joining our briefing this morning, Davao Peace and Security Press Corps. Dito po, thank you sa The Royal Mandaya Hotel.